When was the last time that happened to me that I lost 10 games in a row? But I don't know. I guess mentally I got into very deep, dark hole over there, and I just couldn't get back mentally on track. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero kailangan kong humakbang muna at mag-isip ng solusyon kasi pagod na talaga ako. Sa nakalipas na 2 linggo, pinagtatanggol ni Aryna Sabalenka ang isang Nike outfit na tinawag ng sarili niyang mga fan. Сука, хули, блядь, в полуфинале? Давай, мы еще не проиграли. 4-3 только есть. Все, Kay Wilson na siya na lang ang endorso. At sa loob lang ng 48 oras, tahimik na inilipat ng Nike ang atensyon sa ibang atleta sa 2026 Open campaign nito, hindi sa World Number 1, hindi rin sa reigning Indian Wells at Miami champion, kundi sa 21 taong gulang na si Alex Ila, na rank 20 lang sa mundo. Ang pagkakaibang ito ang nagpaigting pa sa usapan, lalo na't parang napansin na rin ni Sabalenka sa mga press conference niya ang napansin na ng mga fans at ng social media algorithms. Si Ila ay Nike athlete na mula pa noong 2019. Hindi ito 7 buwang marketing experiment. Ito ay 7 taong runway na tahimik na itinatayo ng Nike simula noong 14 na anyos pa lang si Alex Ila. Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil peças. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Iyon ang nagkukwento kung paano ipinuposisyon ng Nike ang 2 atleta. Tapos, noong August 6, biglang naging imposibleng baliwalain ang agwat na iyon nang ilabas ng Nike ang 2026 Nike Court Slam dress sa Old Royal Blue na may basketball-inspired na black and white mesh detailing at presyong $140. At ang mukhang prominenteng nakaugnay sa release na iyon? Si Ila. Dumating ang dress ilang araw lang matapos ilabas ang sariling Open kit ni Sabalenka at agad nagdulot ng matinding contrast online. Itinampok ng Yahoo Sports ang backlash sa 2026 Open outfit ni Sabalenka habang mabilis namang sumali ang mga fans sa usapan. Isang post ang buong-buong nagpahayag ng pagkadismaya, Nike has lost its creative direction. May fan pa na direktang nagtag kay Wilson at nakiusap na iligtas si Sabalenka. Ayon sa mga ulat mula sa SL Serve, tila hinikayat pa ni Sabalenka ang kanyang fan base na iparating ang mga reklamo sa Nike mismo, isang hindi karaniwan. Não dá pra ir não, viado. C'est terrible, c'est la... Bon, il y a son clan évidemment, mais il y a la solitude. Ah oui. La solitude, il y a la... L'incompréhension. Hong Nick Roster ang tahimik na nagmumodelo ng isa sa pinakamalaking Grand Slam releases ng brand. Madaling maintindihan kung bakit magagalit si Sabalenka. Nakuha niya ang ranking, nanalo ng mga titulo, at patuloy na sumisikat sa pinakamalalaking entablado. Pero dito pumapasok ang marketing data, at ibang kwento ang sinasabi ng mga numero. Magsimula tayo sa sinabi umano mismo ni Mentally. Hi, Aryna. Just from your perspective, just what happened? Atensyon. Wish Nike would let me do this, too. At nagdagdag pa siya ng mas nakakapagtakang komento, na parang sinasabi niyang hindi rin naman magiging espesyal ang susunod na season. Mula sa reigning World Number 1, ang mga komentong ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagkakaalam ni Sabalenka sa creative attention na ibinibigay ng Nike sa ibang manlalaro. At kapag ang pinakamalaking bituin mismo ang umamin na may ibang atleta na may treatment na gusto niya, hindi na maikakaila ang marketing story. Tapos tingnan natin kung paano tumugon ang Nike sa frustration na iyon. Sa halip na palambutin ang campaign, parang dinoble pa nito. Itinampok si Ila sa mga channel ang I don't know. I guess mentally I got into very deep, dark hole over there, and I just couldn't get back. Coordinated looks, isang atleta, at halos walang katumbas na spotlight para sa World Number 1. Dito pa nga nagiging mas interesante ang kwento. May napansin daw ang isang discussion sa Reddit's Tennis na hindi gaanong napansin ng mainstream coverage. Ang dress na ibinigay kay Ila ay hindi talaga custom design. Ito ang Nike Court Slam dress,
isang mas malawak na release ng Nike na inaasahang isusuot din ng ibang sponsored players sa Flushing Meadows. Sa madaling salita, hindi basta binigyan ng Nike si Ila ng dress. Pinili ng kumpanya ang imahe at visibility ni Ila para i-market ang produktong iyon sa global audience. Iyan ay isang marketing decision, hindi isang courtesy. Para kay Sabalenka, mas nakakadagdag pa iyon ng frustration. Pwede sanang gumawa ang Nike ng custom kit para kay Ila, pero sa halip ay gumamit ito ng isang produktong available sa lahat at pinili pa rin ang 21 taong gulang na Pilipina, rank 20 sa mundo, bilang isa sa mga mukha ng promosyon nito. May buong roster ng elite athletes ang Nike na mapagpipilian. Sa pagkakataong ito, pinili nila si Ila. Ang mga fans na sa loob ng 2 taon ay nagsasabing mas mabilis lumaki ang marketing power ni Alex Ila kaysa sa ranking niya, baka tama nga ang kanilang pagbasa sa sitwasyon. Ang pinakabagong product campaign ng Nike ay tila nagpatibay pa ng pananaw na iyon. Pero mas malaki ang kwento ng tahimik na itinatayo ng Nike sa ilalim ng lahat ng ito. Sa Wimbledon 2025, naglakad si Ila papunta sa center court na may suot na sampaguita-inspired hair tie, isang pagkilala sa pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ang aksesory na ito ay dinisenyo umano partikular para sa kanya bilang heritage tribute. Habang si Sabalenka ay pampublikong humihingi ng mas customized treatment, si Ila ay nakakatanggap na ng personalized accessories na nakaugnay sa kanyang pambansang pagkakakilanlan. Iyan ay nagpapakita ng ibang-ibang antas ng relasyon sa pagitan ng atleta at ng brand. Lalong lumilinaw ang pattern kapag isinaalang-alang ang mas malawak na reaksyon. Naglabas ang Yahoo Sports ng artikulo tungkol sa backlash sa kit ni Sabalenka, habang inihambing naman ng ibang sports outlets at TikTok creators ang dalawang Nike releases ng magkatabi. Kapansin-pansin ang contrast. Pinuri ng husto ang outfit ni Ila, habang mabigat namang binatikos ang kay Sabalenka. Dalawang Nike releases na lumabas sa halos parehong panahon, pero magkaiba ang naging reaksyon ng publiko. Isang atleta ang ipinagdiwang, habang ang isa naman ay naging target ng mga biro at batikos online. Ang rankings ay maaaring magsabi ng isang bagay, pero parang ibang bagay ang sinasabi ng merkado. Kung ito lang ay isang alon ng sigasig mula sa Reddit at TikTok, madali itong i-dismiss bilang online noise. Pero ang atensyon kay Alex Ila ay umabot ng mas malayo. Noong Marso ng taong ito, naglabas ang Forbes ng feature ni contributor Marisa Lawrence Corbett na may pamagat na Gary Alexandra Ila could be tennis next global trailblazer. Hindi karaniwang inilalarawan ng isang publikasyong tulad ng Forbes ang isang manlalaro na rank 20 bilang potensyal na global trailblazer nang walang nakikitang mas malaking commercial at cultural opportunity. Hindi rin mahirap pansinin ang timing. Ilang buwan bago ilagay ng Nike si Ila sa gitna ng 2026 open marketing push nito, itinatampok na siya ng Forbes bilang potensyal na pangunahing global figure sa tennis. Ibig sabihin, dalawang magkaibang institusyon ang nakakita ng parehong oportunidad mula sa magkaibang direksyon. At mayroon pang si Tony Nadal, ang Hall of Fame coach at tiyuhin ng 22-time Grand Slam champion na si Rafael Nadal. Ang koneksyon niya kay Ila sa pamamagitan ng Rafa Nadal Academy ay nagdaragdag ng isa pang layer sa kwento. Nang pampublikong batiin niya ito sa Instagram matapos ang Washington title, ang mensahe niya ay may tono ng isang taong kumikilala sa isang manlalaro na naitatag na ang sarili, hindi lamang pumupuri sa isang development project. Ginawa ng Forbes ang market case. Pinalakas ni Tony Nadal ang tennis case. At tila pinagdugtong ng pinakabagong campaign ng Nike ang dalawa. Hindi lang ito tungkol sa isang tennis dress. Maaaring kumatawan ito sa malaking pagbabago sa kung paano inilalaan ng Nike ang marketing power nito sa tennis. Sa loob ng mga dekada, halos sinunod ng swoosh ang rankings at itinayo ang pinakamalalaking campaigns nito sa paligid ng mga pinakadominanteng bituin ng sport, mula kina Serena Williams at Maria Sharapova hanggang kay Naomi Osaka. Ang manlalaro sa tuktok ng beauty rankings ay karaniwang pinakaligtas na pagpipilian para i-headline ang isang Grand Slam campaign. Pero tila hinahamon ng pinakabagong strategy ng Nike ang modelong iyon. Sa pamamagitan ng paglalagay sa 21 taong gulang na Pilipinang si Alex Ila,
rank 20. Sa gitna ng 2026 Open campaign nito, habang ang world number 1 na si Aryna Sabalenka ay tumatanggap ng mas kaunting atensyon. Maaaring senyales ito ng Nike na ang global market reach ay nagiging kasing halaga na ng ranking position. Ang Southeast Asia ay historically isang underdeveloped market para sa mga tennis brands. Pero may dalang kakaiba si Ila, isang malaki at lubos na engaged na Filipino fan base. Ang kanyang social media posts ay nakakalikha ng malaking engagement at ang kanyang mga laban ay lalong nakakaakit ng atensyon na lampas sa tradisyonal na tennis audience. Kung ang marketing data ng Nike ay nakaturo sa audience na iyon, si Ila ay maaaring isa sa pinakamahalagang emerging stars ng brand. Ang susunod na malaking pagsubok ay sa August 24 sa Flushing Meadows. Pareho silang darating ni Sabalenka sa EG Open na suot ang Nike, pero magkaiba ang marketing story sa paligid nila. Ang isa ay kumakatawan sa itinatag na dominance sa tuktok ng rankings. Ang isa naman ay kumakatawan sa mabilis na lumalagong global audience at commercial potential. Magsisimula na ang tournament sa Arthur Ashe Stadium, at ang mga fans ang magbibigay ng pinakahuling real-time test kung aling strategy ang tama ang hinuhusgahan ng Nike. Pagkatapos ng 8th Open ay darating ang Asian Swing, kasama ang China Open sa Beijing at ang Wuhan Open, kung saan makikipagsabayan si Alex Ila sa parehong mas malawak na rehiyong tinatarget ng Nike sa lumalagong international strategy nito. Iyan ang dahilan kung bakit lumalampas ang kwentong ito sa isang linggo o isang outfit lang. Para sa mga Filipino tennis fans na gumugol ng mga dekada sa panonood ng sport nang walang nakikitang kababayan na nakaposisyon ng prominenteng sa global tennis marketing, malaki ang kahulugan ng sandaling ito. Hindi ito simpleng courtesy appearance o promotional invitation. Inilalagay si Ila sa harapan ng isang malaking campaign. Pero hindi matatalo si Ila at may mga pagsubok siyang pinagdaanan. Noong August 15 sa Cincinnati, natalo siya sa world number 10 na si Amanda Anisimova sa third round na nagtapos sa kanyang 5-match winning streak laban sa mga top-level na kalaban. Tunay na pagkatalo iyon at pansamantalang nagpabagal ng kanyang momentum papunta sa New York. Pero hindi tumugon si Ila ng mahabang paliwanag o pampublikong pagtatanggol sa sarili. Sa halip, ilang araw lang ang lumipas, tahimik siyang lumabas sa isang Nike-produced Open reveal video na suot ang court slam dress. Ipinagpatuloy lang niya ang trabahong dinala siya sa campaign. Ang kontrast na iyon ang maaaring pinakamakabuluhang bahagi ng buong kwento. Ang tugon ni Ila sa pagsubok ay dumating hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng visibility. Ilang araw lang matapos ang pagkatalo, inilalagay pa rin siya ng Nike sa gitna ng 8th Open promotion nito. Sa isang banda, ang brand mismo ang sumasagot sa tanong kung naniniwala ba ito sa kanyang long-term potential. Isang linyang nagsasabing sana'y payagan siya ng Nike na gawin din ang parehong bagay. Isang hair tie na inspirasyon ng pambansang bulaklak ng Pilipinas sa center court. Isang Nike court slam dress na isinuot ng 21 taong gulang na Pilipina na pinili ang imahe para makatulong sa pagbebenta ng produktong iyon sa global audience. Pinagsama-sama, ang mga sandaling ito ay nagpapahiwatig na maaaring hindi binabaliwala ng Nike si Aryna Sabalenka. Maaaring binabago nito ang sukatan na ginagamit nito sa pagpili kung sino ang mangunguna sa pinakamalalaking tennis campaigns nito. Sa halip na umasa pangunahin sa ranking, tila binibigyang diin na ng brand ang audience reach, cultural impact, at global market potential. At sa sukatang iyon, nagiging imposibleng baliwalain si Alex Ila. Sa loob ng 2 taon, malakas na sinusuportahan ng mga Filipino fans ang kanyang pag-angat, at ngayon, ang sigasig na iyon ay isinasalin sa international attention. Maaaring hawak ni Sabalenka ang number 1 ranking, pero ang commercial momentum at fan engagement ni Ila ay lumilikha ng ibang-ibang uri ng halaga. Kaya narito ang tanong na dapat pag-usapan sa comments. Kung ikaw ang Chief Marketing Officer ng Nike papunta sa Flushing Meadows, sino ang ilalagay mo sa gitna ng campaign? Ang world number 1 na pampublikong nagpahayag ng frustration sa creative treatment ng Nike, o ang 21 taong gulang na ang mabilis na lumalagong fan base ay ginagawa siyang isa sa pinakamarketable na batang bituin sa tennis. Ibigay ang iyong argumento sa ibaba at ipagtanggol ito.
At kung gusto mong sundan ang kwentong ito habang lumalabas ito sa Vic Open, Beijing at Wuhan, mag-subscribe at manatili sa amin. Dahil kung talagang binabago ng Nick ang mga patakaran ng tennis marketing, ang mga taong nakakilala sa pagbabagong ito ng maaga ang makakapagsabing nakita nila itong dumating ng una.